Bahagi ng kultura ng ating bansa ang pagkakaroon ng tato. Nang dumating ang mga Kastila sa Kabisayaan noong 15,000 taon, nakakita sila ng mga babae at lalaking naninirahan sa isla ng Panay. Kaya tinawag silang La Isla de los Pintados o Island of the Painted Ones. Ngunit hindi lamang bilang tradisyon. Sumimbolo ang mga tattoo sa estado ng mga katutubo sa kanilang komunidad. Ang bawat tattoo ay representasyon sa mga lalaki ng kanilang pagkalalaki at kabayanihan, habang sa kababaihan naman ay halaga nila sa kanilang tribu. Gayunpaman, mayroon din itong di kanais-nais na hatid katulad ng diskriminasyon at iniuugnay ang mga taong may tattoo na may madilim na nakaraan. Ngunit sa patuloy na pagbabago ng modernong panahon, ito ay unti-unting tinatanggap na uri ng sining at paraan upang maipakita ang personalidad ng bawat individual at kwento sa likod ng mga makukulay na likha. Ako, ba't ako nagpatato? Masaya. Anong pinaka makahulugang tattoo para sa'yo na naipatato? Manny Pacquiao. Bakit si Manny Pacquiao? Bakit yung tattoo yun? Siya yung nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. 16 years old pa lang ako noon. That was 2011. First year ako ng civil engineering sa Laguna College. Then, naisipan ni Kuya Kay nung lagyan ako ng tattoo ng postal code ng LA Calabe. Ito yun. Then yun yung first tattoo ko. Yun, 213. 213, then marijuana leaf. May meaning. Ano siya, yung meaning niya is postal code ng LA. Then nagtanong din ako nung una kung ano meaning niya. Then sinabi sa akin, postal code siya ng Los Angeles. Ang sabi sa akin ay, aba! Keep it up. Tumayos ka na dito! Kung ganyan lang sila gusto nyo. Yun ang sinabi sa akin ng magulang ko. Sabi hindi. Huwag ka na tumira dito. Magbahay ka na ng sarili mo. Yun ang sabi sa akin. Pero na-realize naman yan na ito nga ay isang art. At ang kapatid ko ay tattoo artist. Kailangan din na matesting ko yung pagka-brother ko sa kanya. Kasi parang yung patuloy ko ba naging sagabal sa career niyo? Hindi naman. Kasi sa industry ng culinary and pastries, yung tattoo is hindi siya dinidiscriminate. Walang discrimination. Unlike sa Chinese lang. Mga Chinese na establishments like hotels. Na-reject na po ba kayo ng dahil sa... No. Hindi pa nangyayari yan. Kasi depende siguro yun sa klase ng tattoo. Kasi yung tattoo ginagawa ni Edu, more on art kasi siya eh. Meron yung parang symbol yun na galing ka sa ganitong gang, galing ka sa kulungan. So ano po, din sabi daw po yung parang pag nagpatato kayo, makakaalig daw po yung parang... Medyo, yeah. Pero yung pain itself while doing it, medyo mahirap i-describe yung pain. Pero after nun, yung na-appreciate ko siya na unti-unti siya nagbabago, gumaganda siya. Kailan ka nagsimulang magtato? Dahil 2005, nagsimula akong magtato. Paano ka natutong magtato? Apprenticeship, nag-apprentice ako sa master ng tato. Ano pong masasabi niyo sa mga taong nandi-discriminate sa tattoo? Siguro hindi nila alam at hindi nila kami naiintindihan dahil wala silang tato. Kasi ang tato, hindi naman yun ang magtratrabaho kundi yung tao. Saka dapat don't judge the book by its cover. May mga abogado ng may tato, doktor na may tato. Mas masama pa ang mga may wala kang ang tato, masama naman ang ugali mo. Ano pong masasabi niyo sa mga kabataang gustong magpatato? Pwede naman magpatato,
pero dapat pag-iisipan nila, parang think before you ink, that may kabuluhan, kasi dapat hindi sila minor de edad. Yun lang. So ngayon, puntahan na natin ang isa sa mga nagturo kay Edwin ng pagtatato. Tara! Hinanap namin ang isa sa mga nagturo kay Edu ng obra sa pagtatato na kilala sa pangalang Maestro. Naabutan namin siyang abala sa paggagawa ng kanyang sariling tattoo shop at amin namin siyang nakapanayam. So, ayan po yung tattoo shop nito. Kailan niyo po siya sinimulang gawin? Wala kasi lagi ang mula dito. Lagi ako nasa Bandugan, sa Babon, Bacolod. Lalo ka ting mandera ko doon, may stay dito. Pag nag-stay ako doon, ito kasi kung nagagamit, nabili ko sa shop, wala ko lang ng pera, recycled. Sa akin ang pagtato is medium expression kasi yung art na to, pinag-usapan natin ang pain, sakit. You should experience the pain so that you can live with that art. Kilala ang pangalang Maestro sa larangan ng pagtatato dahil sa kanyang angking talento. Nagsimula ang kanyang pagtatato sa trial and error lamang at nung naglaon ay ito na ang kanyang naging propesyon. Lalo pang naging bantog ang pangalang Maestro dahil sa kakaiba niyang estilo ng paggamit ng iba't ibang lilim ng kulay itim at abo. Marami siyang nakamit na parangal, nakabili ng mamahaling gamit sa pagtatato at tunay na siya ay nasa tuktok ng tagumpay sa larangang ito. Ngunit nang dahil sa isang pangyayari ay nawala ang lahat. Ang problema ko itong nikap ko, sira yung nikap patela. Basag to. If you can touch it, look, touch it please. Touch it sa... Ito po. Ay, matap na po po. Ito man, meron yung titanium. Ang problema to, yung litid, punit kaya gumagalaw ito. Wow. Saan po yan ang galing? Nakakitento to sa sa motor. So, meron ka. Pag-isip ko, wala rin asawa na. Asan po sa lang? Hindi ko alam po sa net, wala. Meron ka na. Asawa ko, agad sa akin yun. Bata ka sa akin ng 10 years yun. Ilan po anak niyo? Diba? Harley. Babae. Tapos si Davidson, lalaki. Harley Davidson. Kaya pag nag-anak ko yun ako, paano, motorcycle lang pa ngayon. Harley Davidson, motorcycle kakain. Sabi sa akin daw po, buti nabuhay ka kasi sa 8 na 10 na-aksidente sa highway, 8 ka tayo. Talwa ng buhay. Swerte ka. Siguro may agreement ka. Totoo lang, Dok. Wala akong agreement. Ay, meron ka? Ba't nabuhay ka? Marami ang utang. Ba't maraming utang? Kasi pag namatay ka, patay ng utang mo. Lahat sila na lang. Sana mabuhay pa para magkakaroon. Nakaranas na po kayo ng discrimination toward... Di ba po, may ibang tao naman po Dumalas ako ng ganun. Imagine, ako wala man, 150 years old. 50 years old ako. Ibig sabihin, bata pa yung mga tinato ko dati, tapos may bato ko. Tapos hindi discriminate ka to, tabon ba to? Pag-git ko ka, pag hindi alis leso. Explain sa tao. Isang estudyante ko last week na. Tapos yung kanyang, ang kapatid niyang bunso, grade 6, tinuturuan ko magaling yung forte. Si Sed Cabral. Medyo magaling na. Ano lang, 12 years old yata. Mga award-winning po. Oo. Yung The Boy, di ba? Spirits, mga to, Alvin Di Castro. Ang judge na ko. 8 years na akong judge ng judge ng national. Tapos last year, last year, mag-judge tapos ako sa international competition. Cebu. Ako usap si Greg Taylor. Hindi lang ako nakarating sa Cebu kasi ang dami nila. Tapos judge ako sa atin. Yun na. Hindi naman trabaho. Hindi naman ako Marisol artist na rin. Inilibot kami ni Maestro sa kanyang binubuong tattoo shop na magsisilbing daan upang muli niyang makamit ang kanyang mga adhikain. Ang advice ko, think before ink. Tandaan nyo, pag patuto kayo, medyo expression nyo. Isipin muna nyo, hindi pwedeng, kasi final level at yan eh. Hindi pwedeng cover nyo, burahin. Dapat pag-isip mo, buti kasi pagdating ng araw,
Ayun niya, nare-regret na yung tattoo niya. Bakit ganun? Kayang kami. Lahat ng taong hiniling. Hindi pwede wala. Kailangan yung ibig. May resemblance to the truth, tells the story. Ang mga permanenteng marka na ito ay bahagi ng kwento ng isang tao at nagpapakita ng iba't ibang karanasan sa kanilang buhay. Ngayon, ang tattoo ay unti-unting tinatanggap ng ating lipunan, mapababae man o lalaki, at kahit anumang industriya o profesyon. Ang tattoo ay sumisimbolo sa mga karasan at mga bagay na nais bigyan diin, at ito ang mga kwento sa likod ng makukuling na pintas sa balat.